Paolo TV. Sa kabilang banda, si Vrix. Ano bang nagawa ko? Sa mga araw na ito ay nasisiraan na talaga ako ng bait. Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko sa harap niya? At ang selos na ito. Nasa isang meeting ako sa ilang restaurant, nang tawagan ako ni Maria at sinabing darating si Bella para ibigay sa akin ang file. Nang matapos ang meeting, tinahak ko ang daan patungo sa kumpanya, ngunit nang makarating ako ay nakita ko si Bella na may kasamang lalaki. She was talking to him, tapos hinila siya nito palapit sa kanya. Nang makita ko sila, bumangon ang galit sa akin. Gusto ko lang patayin ang lalaking iyon. Pero nang makalapit ako sa kanila, nakita ko si Bella na kinakabahan, parang sinusubukang lumayo sa kanya. Nang marinig ko ang pangalan niya mula sa kanya, naalala ko na siya pala ang lalaking minsang nagtangka na gumahasa sa kanya, at tinawag din niyang matalik na kaibigan. Alam kong nasusuklam siya sa kanya, pero nakita ko na naman siyang nakayakap sa kanya ng sobrang lapit, nagselos ako. That was the reason why I kissed her like that, sa elevator. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinalikan ko siya. Nagulat siya sa ginawa ko, hindi niya inaasahan iyon. Pero kapag kinagat niya ang labi niya, nawawala na lang ako ng kontrol. Sa araw na iyon at ngayon din. Pero isa lang ang kinatatakutan ko, paano kung matapos niyang malaman ang totoo ay umalis na siya? Baka hindi siya aalis, mananatili siya para kay Ryan. Pero paano kung, pagkatapos malaman niya ang totoo hindi niya ako kinakausap, paano kung galit siya sa akin? Huminga ako ng malalim at sinapo ang mukha ko gamit ang mga kamay ko. Ayoko na nga isipin. Higit sa kailangan siya ni Ryan, kailangan ko si Bella. Kailangan ko siya sa buhay ko. Kaya, ang tanging bagay na magagawa ko ay hindi sabihin sa kanya ang anumang bagay. Kailangan kong ilihim ito, at gagawin ko. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Nawala ako sa pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Pumunta ako at umupo ulit sa upuan ko at bumulong ng come-in. Pumasok si Asher. Si Asher yung pinatayo ko malapit sa bahay nila Bella. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan kong lalaki. Nang makita ko siya, medyo na-tense ako. What is it? Tinanong ko siya. Sir, may nalaman po ako. Sinabi niya. Ano? Sir, hiniling mo sa akin na tingnan ang usapin ni Mrs. Wilson at ng kanyang anak. Tumango ako. Sir, sa pagkakataong ito ay napakalaking halaga ang natalo niya sa sugal at wala na siyang mapagtataguan, kaya bumalik siya kay Mrs. Wilson. Pero bakit niya pinayagan? Na-blackmail kasi siya. Na-blackmail siya. Paano? Naguguluhang tanong ko. Alam niya ang totoo, sir. Nanlaki ang mata ko. No, umiling ako. Yes sir, ginagawa niya at ayaw niyang malaman ni Mrs. Adams ang totoo. Kaya hinayaan niya itong manatili sa kanya at binigyan din siya ng pera na gusto niya. Fuck, ginulo ko lahat, sabi ko sabay suklay ng kamay ko sa buhok ko. Tapos biglang nagring yung phone ni Asher. Sinagot niya ang tawag at masasabi kong hindi ito maganda. Tumingin siya sa akin habang hawak pa rin ang telepono at sinabing, Sir, may problema po tayo. Anong problema? Mrs. Wilson. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Anong nangyari sa kanya? Binigay niya sa akin yung phone niya para kausapin yung nasa kabilang side. Sir, nasa ospital po si Mrs. Wilson. Hospital? Naguguluhang tanong ko. Opo sir, natagpuan po siya ng kapitbahay na walang malay sa kanilang bahay. Ang sabi ng doktor ay nag-overdose siya sa kanyang pampatulog. No, shit. Kamusta na siya ngayon? Sir, ayon sa mga doktor, wala siyang masyadong oras. Ano ang ibig mong sabihin na wala siyang maraming oras? Nasaan kayong lahat? Hiniling ko sa inyong lahat na huwag umalis sa lugar na iyon. Sir, siya po ang nagpaalis sa amin para kunin ang kanyang anak. Kunin ang kanyang anak. Yes sir, dinala niya lahat ng pera niya. Huminga ako ng malalim. What about him? In the end nakuha mo ba lahat? Sir, hinahabol po namin siya. Pero ngayon, hindi namin siya mahanap. Anong ibig mong sabihin na hindi mo siya mahahanap? Tanong ko sa malakas na boses. Sir, sinusubukan namin, ngunit hindi namin siya matrack. Kinapa ko yung templo ko gamit yung isang kamay ko, kausap ko pa rin siya sa phone. Ang lahat ng ito ay lumalabas sa aking mga kamay. Tapos biglang may pumasok sa isip ko. Bella. Shit. Tanong ko sa lalaki. Alam ba ni Bella ang tungkol dito? Wala po sir, hindi pa po. Pero tatawagan daw po siya ng kapitbahay nila. Gawin mo ang isang bagay, hilingin sa kanya na huwag sabihin kay Bella na si Mrs. Wilson ay walang maraming oras. Sige po sir, ibinaba ko na. Kailangan ko siyang puntahan. Kinuha ko ang coat ko mula sa upuan, sinuot ko ito at sinabi kay Asher, ituloy ang paghahanap kay Seth, sigurado akong may kinalaman siya sa lahat ng ito. Tumango si Asher.
Huminto ako at tumingin kay Asher. Don't mess things up more, Asher. I want Seth. Yes sir. Lumabas ako ng opisina ko. Kailangan kong puntahan si Bella bago niya malaman ang tungkol dito. Sa kabilang banda, si Bella. Pagbalik ko galing sa opisina ni Vrix ay nakita ko si Ryan na sumasayaw sa sala. Nakatitig lang ako sa kanya, nakangiti. Napakalaki ng pinagbago niya nitong mga ilang araw at natutuwa ako. Sa wakas, nakaalis na siya sa boring na buhay na iyon. Mommy, sigaw niya nung nakita niya ako. Mommy, come on, dance with me, this is so much fun. Sabi niya na sumasayaw pa. Aalis na sana ako nang tumunog ang phone ko. Nakita ko ang caller ID. Si Yaya iyon. Agad na nagliwanag ang mukha ko. Alam kong hindi siya makakatagal nang hindi ako kinakausap. Kinuha ko ang tawag. Yaya, alam kong tatawag ka. Ay. Bella, ako ito si Lily. Si Lily ay isa sa kapitbahay namin sa apartment kung nasaan si Yaya. Lily, bakit ka tumatawag? At nasaan si Yaya? Naguguluhang tanong ko. Bella, Mrs. Wilson is, napatigil siya, hindi siya umimik at humagulgol ng iyak. Ano, nasaan siya? Tanong ko ulit. May hindi tama, nararamdaman ko. Nasa hospital siya. Hospital, bakit? May nasaktan ba? She is there for someone, right? No Bella, hindi ko alam kung anong nangyari, pero nang makita ko siya, nakahiga siya sa sahig, walang malay. Naramdaman kong nadurog ang puso ko. No. Anong sabi ng doktor? Itinanong ko. Dinala nila siya sa emergency room, ginagamot siya. Please come quickly. Yes. Naramdaman ko ang paglandas ng mga luha sa pisngi ko. No, matapang siya, walang pwedeng mangyari sa kanya. Ipaglalaban niya kung ano man iyon. Alam ko. Talagang gagawin niya ito. Kailangan niyang gawin ito para sa akin. Mommy, napatingin ako kay Ryan na nakatayo sa harapan ko. Lumuhod ako, hinawakan niya ang pisngi ko at sinabing, "You are crying." Pinunasan ko ang mga luha ko at umiling, sinubukan ko pero hindi ko napigilan, tuloy-tuloy ang pag-agos. Baby, Mommy have to go. Stay in the house. I'll come soon. Stay with Maria, okay? Sabi ko sa basag na boses. But why are you crying? It's nothing. You don't have to worry about it. Sabi ko na may pilit ng ngiti sa labi. Bella, tumingala ako at nakita ko si Maria na nakatayo sa harapan. Tumayo ako at pumunta sa kanya. I have to go, Maria. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nasa hospital si Yaya. I have to go. Please take care of him. Mukha siyang shock. Okay lang ba siya? Hindi ko alam. Sabi ko, na ngayon ay mas nangingilid ang mga luha sa pisngi ko. Niyakap niya ako at sinabing, "It's okay, Bella. She'll be fine." Tumango ako. Bumaba ang tingin ko kay Ryan na malungkot na nakatingin sa akin. Binuhat ko siya sa braso ko. Baby, take care. Hinalikan niya ako sa pisngi. You take care. Tumango ako. Bye. Pagkababa ko sa kanya, tumakbo ako palabas ng bahay. Sa kabilang banda, si Vrix. Pagdating sa hospital, nagtanong ako sa reception tungkol sa room number ni Mrs. Wilson. Nang makarating ako malapit sa kwarto ay nakita ko ang isang doktor na lumabas sa kwarto ni Mrs. Wilson. Pumunta ako sa doktor. Doktor, kumusta si Mrs. Wilson? Napatingin sa akin ang doktor. Vrix Adams. Tumango ako. Yeah. Kamag-anak ka niya? Tanong niya. Oo, kamusta na siya? I'm sorry Mr. Adams pero hindi namin siya nailigtas. Tinapik niya ang balikat ko. Blanko ang isip ko ng mga oras na iyon. Alam kong kritikal ang kalagayan niya pero hindi ko inasahan na ganito kaaga. We tried our best sir pero hindi namin kaya. Sabi niya ulit. Tumango ako na nakakuyom ang panga. Galit ako, galit sa sarili ko na hindi ko natupad ang pangako ko kay Bella. Hindi ko mailigtas ang taong mahalaga sa kanyang mundo. May babaeng nakaupo sa loob. Yaya daw niya ang ginang. Sabi ng doktor. Oo, asawa ko siya. Alagaan mo siya, kailangan kanya ngayon. Tumango ako. Umalis na ang doktor. I was making my way inside but then I stopped in front of the door. No, hindi ko magagawa ito. Hindi ko siya kayang harapin. Nangako ako sa kanya na gagawin ko ang lahat para iligtas ang yaya niya, pero hindi ko natupad ang pangako ko. I can't see her breaking down, pero hindi ko rin siya kayang iwan. I can't leave her alone, kailangan niya ako ngayon. Dahan-dahan akong pumasok sa loob, nang makita ko ang nasa harapan ko, nadurog ang puso ko. Bella. Doon ay hawak niya ang kamay ni Mrs. Wilson at kinakausap ito habang umiiyak. Yaya, pangako hindi na kita iiwan. Yaya please bumangon ka na. Sabi nito sa kanya sa basag na boses. Okay, fine, I am not angry. I'm sorry, for not calling you, for not return. Alam mo ang dami kong dapat sabihin sa'yo. Please just wake up. Ni hindi mo pa nga nakikilala ng maayos si Ryan.
At paano ako? Sinong gagawa ng cookies para sa akin? Sino ang mag-aalaga sa akin? Sino ang magsasaway sa akin? Yaya, please get up. I am sorry for everything I have done, but please get up. Mas lalo siyang umiyak. Pagtingin ko sa kanya, naramdaman kong may namumuong luha sa mga mata ko. Fuck, hindi ko kayang makita siyang ganito. Mr. Adams, sabi ng isang babae na nakatayo sa tabi ni Bella nang makita ako. Napaangat ng ulo si Bella para tignan ako, nakatitig lang siya sa akin na may tuloy-tuloy na pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Then finally she broke the eye contact and looked back at her Yaya. Wala akong lakas ng loob na lumapit sa kanya para aliwin siya. Hell, hindi ko kayang makita siyang ganito. Hindi ko makita ang babaeng nagturo sa akin kung paanong umiti muli, nabasag sa harapan ko. Masakit. Nang matapos ang lahat ng papel sa hospital, uuwi na kami. Kahit ayaw ni Bella na iwan si Mrs. Wilson, kailangan niya. The whole time we were in the hospital, walang salita si Bella. Tuluyan na siyang umiyak. Nung papasok na kami sa sasakyan, hinawakan ko yung kamay niya. Bella. Hindi siya umimik, nakatingin lang siya sa harapan. Broken. Alam kong nasasaktan siya pero hindi siya pwedeng maging ganito. Bella, say something, please. Anong gusto mong sabihin ko, Vrix? Wala na siya, hindi na siya babalik sa akin. I lost her, Vrix, forever. Muli siyang napaluha. Bella, hinawakan ko ang kamay niya. No, inalis niya ang kamay niya sa akin at tinulak niya ako palayo sa sarili niya. You lied to me, Vrix. You lied to me. You said that you'll protect her. Sabi mo hindi mo hahayaang may mangyari sa kanya. I trusted you, Vrix. Alam ko. Sinubukan ko, Bella. Umiling siya, no. Sinimulan niyang hampasin ang dibdib ko gamit ang kanyang mga kamay. I trusted you. Bella. Panay ang suntok niya sa akin. I hate you. I hate you. I hate you. Tumigil siya sa paghampas sa akin at itinago ang mukha niya sa dibdib ko habang umiiyak. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya. Bakit kailangan niyang umalis, Vrix? Bakit? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nanatili akong tahimik, niyakap ko siya. Hindi ko alam kung paano siya i-comfort, kung paano siya pakalmahin. I don't think na kaya ko siyang pakalmahin kahit pilitin ko. Paanong hindi siya iiyak? Siya ang lahat sa kanya. Humiwalay ako sa yakap, pinunasan ko ang mga luha niya pero hindi pa rin ito tumitigil. Pinagbuksan ko siya ng pinto, umupo siya. Pumunta ako sa gilid ko. Habang pauwi kami, nakatulog na siya habang umiiyak. Nang sa wakas ay nakarating na kami, binuhat ko siya sa aking mga braso at pumasok sa loob. Inihiga ko siya sa kama, bumaba ako, pinapunta si Maria ng pagkain para kay Bella, dinala ko ang pagkain sa aming silid. Pagpasok ko sa kwarto, wala siya sa kama. Tumingin ako sa paligid at nakita ko siyang nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. Huminga ako ng malalim, tinawag ko siya. Bella. Hindi siya sumagot. Inilagay ko ang pagkain sa mesa, pumunta ako sa kanya. Pumwesto ako sa likod niya pero hindi siya lumingon. Hinila ko ang braso niya kaya napatingin siya sa akin. I cupped her face in my hand. Bella, you need to eat something. Umiling siya kasabay ng pagtulo ng mga luha sa kanyang pisngi. Your Yaya wouldn't like to see you in this condition. Would she? Tumingin siya sa ibaba. At lagi siyang mananatili sa tabi mo, Bella. I am not a kid, Vrix. You can't say these things to me. Okay, you are not a kid. But right now you need to eat something, or you'll get sick. Please, Bella, just have something. Wala ka pang kinakain simula umaga. I am not hungry. Yes, you are. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad patungo sa sofa. Pinaupo ko siya sa couch at pinaupo sa tabi niya, ipinatong niya ang ulo niya sa balikat ko at ipinulupot ang mga kamay niya sa braso ko habang pinapakain ko siya. Pagkatapos ko siyang pakainin ay binuhat ko siya sa kama at inihiga. Aalis na sana ako nang hawakan niya ang kamay ko at sinabing, Vrix, will you please take me to the apartment tomorrow? Kahit ayoko pero tumango ako. Malulungkot siya kung pupunta siya doon pero wala ang yaya niya. Pero pagkatapos ng libing, sabi ko, Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinubukan niyang matulog, umupo ako sa couch at tinitigan siya na sinisigurado na hindi siya masyadong nag-iisip. Nang makita kong tulog na siya, lumabas ako ng kwarto at tinungo ang kwarto ni Ryan. Pagpasok ko ay nakita ko si Ryan na nakaupo sa kama habang hawak ang teddy niya at nawala sa dreamland niya. Lumapit ako sa kanya at binuhat siya dahilan para mawala siya sa kung anumang iniisip niya. Pinaupo ko siya sa kandungan ko, at tinanong, "What is it? Why are you sad?" Umiling siya. "Ryan, what is it?" "Dad, Mommy is sad." "Yes she is, but she is hurt." "Why is she hurt? Did something happen to her, Yaya?" Nag-aalalang tanong niya. Huminga ako ng malalim saka ko siya binuhat papunta sa bintana. "You see the stars up there?
Tumango siya. They are beautiful, right? Tumango ulit siya. So the thing is, isa na sa kanila ang yaya ni mommy. You mean one of the stars? Tanong niya. Tumango ako. She'll be watching mommy from up there. Really? May naisip tuloy siya. She'll be watching all of us. Yes, everyone. Then dad, why mommy sad? Can you touch the stars? No. So mommy is sad because she can't touch her yaya now, she can't hug her or kiss her. Her yaya is now long distance away from her. Tumango siya na may malungkot na mukha. But you know what, only one person can make her feel better. Lumiwanag ang mukha niya. Really? Who's it? You. Me. Tumango ako. Mommy loves you, Ryan. She can never be sad if Ryan talk to her. Tumango siya. Then I'll go and talk to her. Tatalo na sana siya sa pagkakayakap ko nang pigilan ko siya. Not now. Tulog na si mommy, maybe tomorrow. Tumango siya. But you can do one thing. What? You can go and sleep with mommy. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. So let's go. Dinala ko siya sa kwarto namin. Humiga siya sa tabi ni Bella, saka tumingin sa kanya. Pinatay ko na ang ilaw at pumunta ako at tumabi kay Ryan. Hinalikan niya ang pisngi ni Bella. I love you to infinity, mommy. Ngumiti ako. Sige na, matulog ka na, sinabi ko. Tumango siya at hinawakan si Bella. At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.